You look so nervous, babe. Puna ni David kay Raquel. Medyo kinakabahan kasi talaga akong makilala ang mommy mo. Napahawak si Raquel sa isang kamay ng kanyang nobyo. Papasok na ang kotseng sinasakyan nila sa isang mataas na gate. Don't be, dahil mabait si mommy. Ipinarada ni David ang kotse sa malawak na harapan ng malaki at magarang bahay ng mga ito. Narito na tayo. Let's go, babe. Ngumiti lang si Raquel at sumunod na rin siya nang bumaba si David sa kotse. Namamangha siya habang nakatingin sa malamansyon na bahay at iba-ibang uri ng mga sasakyan na marahil ay ang ilan ay pagmamayari ng mga bisita sa pagdiriwang ng kaarawan ng ina ng nobyo niya. Kitang-kita niya ngayon kung gaano talaga kayaman ang pamilyang Sandoval. Dahil hindi rin naman lingid sa kanyang kaalaman ang negosyong jewelry stores ng mga ito. Makikita rin sa paligid ang magarmong paghahanda para sa 50th birthday ng ginang. Sabay din sa kaarawan nito ang kanilang unang anibersaryo. Kaya nang alokin siya ni David na ipakilala na siya sa ina nito ay pumayag na rin siya, kahit may halong takot sa kanyang puso. Finally, you're here na. What took you so long, son? Nakangiting salubong ng isang ginang kay David bago tumingin sa kanya. At may kasama ka pala. Humalik si David sa pisngi ng ginang. Happy birthday, Mom. This is Raquel, my girlfriend. And this is Raquel's gift for you. Inabot ni David ang kanilang regalo para sa ginang na inapala ng nobyo. Nakaka-intimidate ang itsura nito. Parang titingnan lang ang kahit sino ay matatakot na at hindi na magtatangkapang lapitan o kausapin ito. Ang regalo ni Raquel dito ay isang summer cap na gawa sa crochet. Nagpaturo pa siya sa kanyang ina kung paano yun gawin dahil kasalukuyang yun ang hanap buhay nito. Tinanggap naman ng ginang ang regalo at basta lamang inabot sa tauhan nito. Is she your girlfriend, iho? Is she the one you're talking about? Tila hindi makapaniwalang sambit ng ginang bago siya nito pinasadahan ng tingin habang naniningkit ang mga mata. Pleasure to meet you po, tita. And happy birthday po. Balak niya sanang bumeso ngunit kaagad na umiwas ang ginang. Nailang si Raquel dahil sa pakikitungo nito sa kanya. David, kanina ka pa hinahanap ng Tito Arnaldo mo. Why not greet him? At hayaan mo muna kami na mag-usap nitong si Raquel para makilala ko rin siya. Oh, sure ma'am. Maiwan ko muna kayo ni Raquel para makapag-bonding din kayo. Nakangiting sambit ni David. Ayos lang ba sa'yo, babe? Oo naman. Ayos lang sa'kin. Kinakabahang tugon niya. Umalis na si David at naiwan silang dalawa ng ginang na magkatabi sa pwesto. Hinawakan ito ang kanyang braso at ramdam niya na medyo mahigpit yun. Follow me. Bulong nito sa kanya at nanatiling nakangiti at bumabati sa mga bisitang nakakasalubong nila. Nakarating naman sila sa isang kwarto at pinaupo siya nito sa kama. So, totoo pala ang balitang naririnig ko na may kinalolokohan ng anak ko. Akala ko'y pinatulan ka lang ni David dahil isa ka lang laruan sa kanya. Ngunit mali yata ako dahil nagawa kanyang ipakilala sa akin. Mabuti na lang at handa ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Look at yourself. Amoy mo pa lang at itsura ay makikita ng isang dukha. Kagaya ka lang ng mga babaeng kinamumuhian ko. Mga babaeng makate, linta, at gagawin ng lahat maubos lang ang yaman namin. Tulad ka lang din ng naging kabit ng namayapa kong asawa. Bumangon agad ang inis sa dibdib ni Raquel. Teka lang naman po, mali po yata ang pagkakakilala niyo sa akin. Hindi po dahil sa yaman niyo kaya ako minahal si David. Tumawa ng mahina ang ginang at tumayo lamang ito saka may kinuha sa drawer. Layuan mo ang anak ko. Kung hindi, buhay niyo ng pamilya mo ang aalisin ko rito sa mundo. Mariin at galit na sambit nito habang himas-himas ang isang barin. Isang tawag ko lang sa mga tauhan ko, may kalalagyan ng nanay mo. Ilang araw ko nang pinapasundan si David dahil ayokong maniwala na pumatol siya sa isang dukhang gaya mo. Nalaman ko rin sa mga tauhan ko na lagi siyang nasa bahay niyo. Kaya kung hindi mo lalayuan ang anak ko, ora mismo mapapahamak ang kaisa-isa mong pamilya. Mabilis na napatayo si Raquel. Tila ba halos nais ko mawala ng kanyang puso dahil sa bilis ng tibok niyon. Tita, wag po. Mahal na mahal ko po si David. Nangingilid ang luha na pakiusap niya. Don't act like you love my son. Alam kong pera lang naman ang habol mo sa kanya. Can't you see yourself? You're such a trash. Napailing na lamang si Raquel at hindi na napigilan pa ang pagtulo ng kanyang luha.
Biglang sumagi sa isip niya kung paano sila nagkakilala ni David. They are second-year college students nang magkakilala sila. Isang sikat na basketball player si David sa university at siya naman ay isang student assistant sa clinic. One time niya itong nagamot dahil sa injury at doon nagsimula ang pag-uusap nilang dalawa. Hanggang sa nauwi sa ligawan at hindi na niya napigilan pa ang nararamdaman niya. Kung tutuusin ay alam niyang langit ito at lupa siya. Ngunit ganun pa man, alam niya sa sarili niya na totoong nagmamahalan sila. Ipagawa niyo na po ang lahat. Huwag lang po ang layuan si David. Umiiyak na niyang wika. Akala ko isa ka lang dukha, pero bobita ka rin pala. Tila mas nagalit pa ang ginang. Wala akong ibang gusto kundi ang layuan mo ang anak ko. Napatingin siya sa pintuan at hinihiling niya na sana ay hanapin siya ni David at makita siya nito. Nagsisi siya kung bakit hinayaan niya itong iwan siya kanina. Huwag mo nang hintayin pa na dumating ang anak ko para magsumbong ka. Tila nabasa ng ginang ang kanyang iniisip. Once na magsumbong ka ngayon ay mamamatay ang nanay mo. Ngumiti ito. Lumuhod si Raquel sa harapan nito. Parang awa niyo na po. Huwag niyo pong sasaktan ang nanay ko. May sakit po siya sa puso. Maawa po kayo. Kung gusto mo akong maawa, umalis ka na ngayon din. Kahit labag sa loob ni Raquel ay wala siyang magawa dahil buhay niya at buhay ng kanyang ina ang nasa peligro. Tumalikod na siya upang lumabas pero kaagad siyang pinigil ng ginang. Sandali, mukhang may nakalimutan kayatang ibalik babae. Humarap siya muli at nakita niya na nakatingin ito sa kanyang kwintas. Umiling siya at mahigpit na hinawakan ng kwintas. Hayaan niyo na po sa akin to. Ibinigay po sa akin to ni David at pinakaiingatan ko po ito. Napangisi ang ginang. Don't make me fool. Dahil hindi mo ako maloloko. Baka nga ibenta mo pa yan dahil alam mong milyon ang halaga ng kwintas na yan. Mabilis na lumapit sa kanya ang ginang. Sunod na hinablot nito ang kwintas at hindi niya yun napigilan. Ngayon ay makakaalis ka na. Lumayas ka na ngayon din at huwag ka nang babalik pa sa buhay ng anak ko. Naiintindihan mo? Paglabas ng kwarto ay may babaeng humawak sa kanyang braso at dinala siya patungo sa likod ng mansyon. Halos nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa tuloy-tuloy na pagdaloy ng luha mula sa kanyang mga mata. May nakaabang naman na tauhan ang ginang at pinasakay siya nito sa kotse. Habang lula ng kotse ay hindi niya maiwasang hindi maisip si David. Mukhang pinaghandaan na talaga ng ginang ang lahat. Tiningnan niya ang kanyang cellphone at pinakatitigan ang picture nilang dalawa. Gusto niyang tawagan si David, pero isang maling desisyon niya lamang ay buhay nilang mag-ina ang nakasalalay. Mas pinili niyang i-turn off na lang ang cellphone at tinanggal niya ang SIM card, saka iyon tinapon sa kung saan. Mahal kita, David. Pero mas mahal ko ang nanay ko. Balang araw mauunawaan mo rin ang lahat. Wika niya sa kanyang sarili. Nang makarating sila sa inuupahang bahay, ay nakita niyang sarado ang kanilang pintuan. Mabilis siyang pumasok doon at nakita niya ang kanyang ina na takot habang nakaupo at nakapalibot ng ilang kalalakihan sa tabi nito. Raquel, anak, ano bang ibig sabihin nito? Tanong ng nanay niya at bakas ang takot sa boses nito. Mabilis siyang lumapit sa kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. Umalis na kayo. Sinunod ko na ang gusto ni Mrs. Sandoval kaya umalis na kayo. Umiiyak niyang sigaw sa mga tauhan ng ginang. May inilapag na maliit na bag ang isang lalaki sa kanilang harapan at makikita roon ng ilang daang libong pera. Gusto rin ni madam na umalis na kayo rito ngayon din. Gamitin niyo ang perang to at magpakalayo-layo na kayo. Imporma ng lalaki bago tuluyang lumabas ang mga ito at iniwan silang mag-ina. Humagulgol ng iyak si Raquel habang yakap-yakap ang ina. Ano bang nangyari, anak? Bakit ka umiiyak? Sino ba mga taong yun? Bakit kung magsalita sila ay parang delikado ang buhay natin? Nag-aalalang tanong ng nanay niya. Pinunasan ni Raquel ang kanyang pisngi. Nay, hindi ba't gusto niyong umuwi tayo sa Bulacan? Kina Lola at Tasha? Uuwi na tayo ron at doon na tayo mananatili. Oo nga at gusto kong umuwi roon. Pero bakit naman biglaan? At saka, nasan si David? Bakit hindi mo siya kasamang pauwi rito? Nay, wag na po kayong maraming tanong. Ipapaliwanag ko na lang po kapag nakaalis na tayo. Kahit naguguluhan ang kanyang ina, ay hindi naman na ito nagtanong pa. Mabilis na nag-impake si Raquel ng kanilang mga gamit. At kahit labag sa loob niya na tanggapin ang pera,
ay wala siyang magawa. Kailangan nila ang pera upang makaalis at makapagsimula muli. Nang makarating naman sila sa estasyon ng bus, ay muli siyang sumulyap sa kaniyang likuran. Umaasang sumunod sa kanila si David. Ngunit malabo na yon. Baka siniraan na siya ng ina nito sa nobyo. Sana pagdating ng panahon ay magtagpo muli ang landas natin. Sana mapatawad mo ako, David. Huling salitang binitiwan ni Raquel sa kanyang isip bago sila tuluyang sumakay ng bus. 7 taon na nakalipas at kasalukuyang nagtatrabaho si Raquel sa Lux Jewelry Shop sa isang mall sa Manila. Dahil hindi siya natapos ng kolehiyo, ay hindi niya natupad ang pangarap na maging nurse. Mas pinili niya rin na dito magtrabaho dahil malapit ito sa kanilang tinitirahan. Babati na sana si Raquel sa kakapasok lamang na customer nang maramdaman niyang nagba-vibrate sa kanyang bulsa ang cellphone niya. Nang silipin niya yon ay nakita niya na ang kaibigan niyang si Jessica ang tumatawag. Alam niyang hindi ito tatawag kung hindi emergency. Lauren, pwede bang ikaw muna rito? Tanong niya sa kasamahan niya sa store. Sure, go ka na kasi baka importante yan. Tugon naman ito at ito na ang nag-assist sa couple na customer. Mabilis naman na nagpunta si Raquel sa comfort room bago sinagot ang tawag. Hello, Jessica? Bungad niya rito sa kabilang linya. Raquel, pumunta ka rito sa St. Michael Hospital. Na-aksidente si Dahlia. Walang paligoy-ligoy na sabi ni Jessica. Parang nabingi naman si Raquel sa kanyang narinig. Nanginginig ang kamay niyang ibinaba ang tawag. Hindi na niya hinintay pa na magsalita muli si Jessica. Dali-dali na lang siyang lumabas ng mall at sumakay ng angkas. Kuya, sa St. Michael Hospital po tayo. Pakibilisan po please, emergency lang. Natataranta niyang sambit sa driver. Habang lula ng motorsiklo ay hindi siya mapalagay at ang bilis ng tibok ng puso niya. Nagpapasalamat na lang siya dahil hindi traffic, kaya mabilis lang din silang nakarating sa ospital. Pagkaabot niya na bayad sa angkas driver, ay hindi na niya inabalang kunin pa ang sukli. Dali-dali na siyang tumakbo patungo sa emergency room. Jessica, anong nangyari sa anak ko? Sa lubong niyang tanong na makita ito. Na-aksidente siya. Nabangga siya ng kotse eh. Hindi ko napansin na lumabas siya ng bahay kasi nagluluto ako ng makakain namin. Pagkalabas ko para sundan siya, doon ko nasaktong nakita na nabangga na siya. Lumuluha at natatarantang paliwanag ni Jessica. Parang nanlambot ang tuhod ni Raquel at dahan-dahan siyang napaupo. Hindi na niya napigilan pa ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Anong kondisyon niya nang dalhin siya rito? Tanong niya kahit nanghihina. Wala siyang malay eh, at may dugo sa noo niya. Yung nakabangga sa kanya, nasa na yung siraulong bumangga sa kanya? Umalis ka agad, hit and run ang nangyari. Sorry bestie, hindi ko siya nabantayan ng maayos. Umiling si Raquel. Alam kong hindi mo kasalanan. Aksidente ang nangyari. Sana maging maayos na lamang ang kalagayan ni Dahlia. Kapwa nila niyakap ang isa't isa, ngunit hindi mawala ang takot sa puso niya. Wala na ang kanyang ina. Pumanaw na ito kamakailan, at ang anak na lamang niya ang nagsisilbing lakas at nagbibigay buhay sa kanya. Hindi niya makakaya kung sakaling mawala ito. Ilang minuto pa ang nakalipas nang may nurse na lumabas mula sa emergency room. Sino po ang guardian ni Dahlia Gomez? Tanong nito. Mabilis na napatayo si Raquel at lumapit sa nurse. Ako po ang mama niya. Kamusta po ang anak ko? Okay na po ba siya? Sunod-sunod niyang tanong. Ma'am, nagsagawa po kami ng ilang test sa anak niyo at makikita po sa kanyang CT scan na merong namuong dugo sa kanyang ulo. Kailangan po siyang maoperahan kaagad bago pa po mahuli ang lahat. Parang namanhid ang tuhod ni Raquel, ngunit nanghihina at hindi siya makagalaw. Magkano po ang halagang kailangan? Maganda na lang po kayo ng 150 to 200,000 pesos. Private hospital po kasi ito kaya medyo malaking operasyon. Isasagawa na rin po namin ngayon ang operasyon. Kailangan na lang din po namin ng pirma niyo dito sa parent consent. Inabot nito sa kanya ang isang papel at ballpen. Kahit nanginginig at naluluha ay nagawa niyang pirmahan yun ng maayos. Gawin niyo po ang lahat. Iligtas niyo po ang anak ko. Ipinagkakatiwala ko po siya sa inyo. Lumuluhan niyang sambit. Huwag po kayo mag-alala at gagawin po namin ang lahat. Tugon ng nurse bago sila nito iwan. Muling napaupo si Raquel at nanginginig ang kanya mga kamay. Ang laking pera ng kailangan. Saan tayo makakakuha na ganong kalaking halaga, Raquel?
Nag-aalalang sambit ni Jessica. Umiling siya. Hindi ko rin alam. Pero gagawin ko ang lahat para sa anak ko, Jessica. Bantayan mo muna si Dahlia. I-text mo ko o di kaya itawagan mo ako sa kung ano mang sabihin o i-update ng doktor. Ha? Bakit? Saan ka ba pupunta? Basta, hahanap ako ng paraan para magkaroon tayo ng ganong kalaking halaga. Niyakap niya si Jessica ng mahigpit at muling tumingin sa pintuan ng emergency room bago tuluyang umalis ng ospital. Sumakay na lamang ulit siya ng angkas pabalik sa mall. Nang makarating ay dumiretso siya sa locker at inayos muna niya ang kanyang sarili bago bumalik sa store. Raquel, bakit ang tagal mo? Mahinang tanong ni Lauren nang makita siya. Hinahanap ka na ni Ma'am Cherry. Ang sabi ko nung una ay nagpalit ka ng uniform. Sunod naman na idinahilan ko, nag-CR ka. Kung hindi ka pa dumating ay hindi ko na alam kung ano pang idadahilan ko. Sorry Lauren, nagkaroon lang ng emergency. Salamat ha, bawi ako sa'yo next time. Ngumiti lamang ito sa kanya. Nagpatuloy na sila sa pag-a-assist ng mga customer at ng iba pang dumadaan ng mga tao. Habang abala ang kanyang kasama, ay grabe naman ang takot at kabang nararamdaman niya. Alam niyang hindi madali ang gagawin niya, pero ito na lamang ang nakikita niyang paraan para makakuha kaagad ng perang kailangan pambayad sa operasyon ng anak niya. Gagawin niya ang lahat, kahit alam niyang mali at labag sa batas. Lord, naging mabuti naman po akong tao sa mga nakalipas na buhay ko. Kailangan ko lang po talaga para sa anak ko, kaya sana po'y mapatawad niyo ako sa gagawin ko. Wika niya sa kanyang sarili. Nang makita niya na sunod-sunod ang pagdating ng mga customer at naging abala na rin si Lauren, lihim niyang ipinasok sa kanyang bulsa ang isang peraso ng singsing. Nagawa niya yon nang magpalit ng design ng isang customer niya. Can you tell me about this ring? Tanong ng babaeng customer. Yes, ma'am. This is a Carry WG 0.50 engagement ring. Features a stunning 0.50 carat round diamond center stone, complemented by a total carat weight of 0.75 and set in 14 carat white gold. Wow! Magkano naman ang halaga nito? Tanong ng babae. It's 169,000, ma'am. May discount pa po yun kapag dalawa po ang binili nyo. Nagkatinginan ang couple na bumibili. Nag-usap ang dalawa at hinihiling niya na sana ay bilhin na nito ang singsing para may pagkakataon siyang magtungo sa stockroom at maingat na itago ang ninakaw niyang singsing. Sige, next time na lang. Thank you. You're welcome po. Please come again. Nang hinayang siya dahil hindi bumili ang dalawa. Panay ang tingin niya sa paligid, lalong-lalo na sa kanyang kasama. Hindi niya alam kung paano niya maitatago sa safe na lugar ang singsing na ninakaw. Baka mapansin na ng kanilang manager na kulang ang mga nakadisplay. Nagtaka naman siya dahil nang mawalan sila ng customer, ay biglang kumilos ang dalawang security guard at isinara ang kanilang store. Anong nangyari? Bakit nagsasara na? Tanong niya kay Lauren. Hindi ko rin alam, pero baka ngayon bibisita ang may-ari ng store. Ang balita ko kasi pipili raw siya ng singsing para sa mapapangasawa niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Raquel at hindi niya alam ang gagawin. Kahit malamig ang buong store ay nararamdaman niya ang butil-butil na pawis niya. Hindi ako pwedeng mahuli. Wika niya sa sarili at pilit na pinipigilan ang maluha. Mula sa kanyang bulsa ay hindi mapalagay ang daliri niya habang pinaglalaroan ang singsing na naroon. Lihim niyang kinuha ang ballpen at inilagay sa bulsa. Magpapanggap sana siya at ilalaglag ang ballpen pagkatapos ay itatapon ng singsing. Pero huli na nang lumapit sa kanya ang isang security guard. Bakit po? Kinakabahang tanong niya. Dumating naman bigla ang kanilang manager habang hawak nito ang isang laptop. Ano sa tingin mo ang ginawa mo, Miss Gomez? Tila galit nitong tanong sa kanya. Bakit po, ma'am? Patay mali siya niyang tanong. Itatanggi mo pa rin kahit huling-huli ka na sa akto? Yun pa lang na pag-alis mo kanina ay kaduda-duda na. Ngayon ay huling-huli ka sa CCTV, kaya hindi ka na makakatakas pa. Sinenyasan ng manager nila ang security guard at kinuha nito ang singsing na nasa bulsa niya. Magnanakaw ka? Sigaw ng manager nila. Gulat naman na napatingin sa kanya si Lauren at hindi makapaniwala. Tumawag kayo ng polis at ipahuli ang babaeng yan. Hindi na napigilan pa ni Raquel ang umiyak. Lumuhod siya sa harapan ng manager. Patawarin niyo po ako, ma'am. Please po. Nagawa ko lang po yun dahil nasa ospital ang anak ko ngayon at kailangang operahan. Parang awa niyo na po.
Umiiyak niyang pakiusap. Kahit ano pang dahilan mo, hindi pa rin tama ang ginawa mo. Maraming paraan, Raquel. Hindi ang pagnanakaw ang solusyon sa problema mo. Ngayon ay wala kaming magagawa dahil kitang-kita ka sa CCTV. May pinindot ito sa laptop at nag-play ang video ng CCTV kung saan kitang-kita ang kanyang ginawa. Kung palalampasin namin to ngayon, tiyak na malalaman ng may-ari at pamamaresan ka ng ibang empleyado. Mabilis siyang lumapit sa kanilang manager habang nananatiling nakaluhod. Kumapit siya sa binti nito. Nahihiya siya sa ginawa niya pero desperada na talaga siya. Pakiusap po, ma'am. Huwag niyo po akong ipahuli sa pulis. Kailangan po ako ng anak ko. Umiling ang manager. Wala akong magagawa, Raquel. Muli nitong sinenyasan ng 2 security guard at kinuha siya ng mga ito at itinayo. Tumingin siyang muli kay Lauren. Nakita niya sa mukha nito ang awa at tila pagkadismaya sa kanyang ginawa. Napayuko na lamang siya dahil natatakot siya at nahihiya. Patawarin niyo po ako. Huling sambit ni Raquel na tuluyan ng nawala ng pag-asa. Sinira mo ang tiwala namin, Raquel. Huling sambit ng manager. Inalalayan na siya ng 2 security guard, ngunit hindi pa man sila nakakalapit sa pintuan nang may lalaking humarang sa kanilang daraanan. What's happening here? Ang lahat ng taong naroon ay natuon ng atensyon sa nagsalita. Sa akalang customer lamang iyon, ay hindi nag-abala si Raquel na tignan to. Yumuko na lamang siya. Sir David, ngayon po pala kayo pupunta rito. Bati ng manager sa dumating. Napakagat sa ibabang labi si Raquel. Talagang minamala siya dahil narito pa ngayon ang may-ari ng jewelry store at kapangalan pa ng ex niya. What really happened? Bakit siya bitbit ng 2 gwardya? Nahuli po kasi siyang nagnakaw ng isang diamond ring, sir. Ipinakita ng manager ang singsing na kinuha ni Raquel. Pero wag po kayong mag-alala dahil tumawag na po kami ng pulis. Maglalakad na sana siya para lagpasan ang lalaki nang bigla nitong hawakan ang palapulsuhan niya. Bitiwan niya siya. Ako nang bahala sa kanya. Utos ni David sa mga guard. Pero sir, tutol ng manager. Magsara na kayo ngayon din. Consider this as half day off with whole day salary. I can handle this matter. Doon pa lamang nag-angat ng tingin si Raquel. Nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sino ang nakahawak sa braso niya. David? Mahinang usal niya. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang galit at pagkadismaya. Wala naman siyang nagawa nang hilahin siya nito palabas ng store. Nasa ground floor ang store, kaya madali lamang silang nakarating sa parking lot. Walang salitang ipinasok siya ni David sa passenger seat ng kotse nito, habang siya ay tulala at hindi pa rin makapaniwala. Nakatitig siya sa mukha nito na gwapo pa rin tulad ng dati. Mas lumaki lang ang katawan nito at nag-matured. At bakit naman sa lahat ng pagkakataon ay ngayon pa tayo muling nakita? Tanong ni Raquel sa kanyang isip. Sandaling katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa. Ngunit si David din ang pumutol nun. Magnanakaw ka na. Is that your life now? Nahihiya siyang yumuko. Napakabait talaga ng kapalaran. Kung kailan nakakahiya ang sitwasyon, saka pa sila muling nakita ng taong ito. Hindi ko naman talaga intensyon ng magnakaw. Kailangan ko lang talagang gawin yun dahil may emergency na nangyari at kailangan ko ng pera. Paliwanag niya sa mahinang boses. What kind of emergency na willing kang makulong makuha mo lang ang ninakaw mo? Hindi ko alam na ganyan ka pala talaga simula pa lang noon. And why didn't I see that before? Tila makahulog ang sambit ni David. Kaagad na napakunat ang noon ni Raquel. Ano bang ibig mong sabihin, David? Anong pinupunto mo? At saka bakit mo pa ako dinala rito imbes na ipakulong na lang? Napangisi si David at saka napailing. You know how much the diamond ring cost? Hawak na ng lalaki ang singsing na ibinigay ng manager ni Raquel kanina dito. Nahihiyang tumango si Raquel. Yes, it cost 200,000 at natitiyak kong sakto lamang yun sa perang kailangan ko. Tugon niya sabay nilunok ang laway na para bang nilunok niya na rin ang kanyang dignidad. I can't believe you, Raquel. Pero sige, palalampasin ko ang ginawa mong to. You can have this diamond ring, in one condition. What condition? Tila nagkaroon ng pag-asa si Raquel. Magtatrabaho ka sa akin bilang katulong. Sisikapin mong makabayad sa halaga ng singsing na to, kapalit ng pagtatrabaho mo sa akin. Pero dahil ninakaw mo to, doble ang halaga nito.
So it's almost 400,000. Payag ka ba? Hindi na nagdalawang isip pa si Raquel at kaagad na tumango. Oo, papayag ako. Just please let me have it now. Nagmamadali niyang sambit. Muling napailing si David na tila ba dismayado. Give me your number at susunduin kita bukas. Kaagad namang ibinigay ni Raquel ang kanyang number. Kasunod nito ang pag-abot sa kanya ni David ng singsing. Salamat, maraming salamat. Hindi mo alam kung gaano ito kaimportante sa akin. Huling sambit ni Raquel bago siya hinayaan ng lalaki na lumabas ng kotse. Nang makalabas si Raquel ay napabuntong hininga si David. He can't believe na makikita niya pang muli si Raquel. Ang babaeng minahal niya ng lubos at ang babaeng nagwasak ng kanyang puso at pagkatao. Hindi niya alam kung ano ang tunay na dahilan ni Raquel at kung bakit nagawa nitong magnakaw. Ngunit nasasaktan siya na ganito ang estado nito ngayon. Nasasaktan siya because maybe there's something he wants to clear. Kung bakit siya nito biglang iniwan na lamang noon. Ang ganda mo pa rin. Ang amo pa rin ang mukha mo. Pero ano nangyari sa'yo, Raquel? Naisambit niya habang nakatingin kay Raquel na nagmamadaling tumakbo palabas ng parking lot. Kaagad naman din siyang bumaba ng kotse at bitbit ang susi ng motor niya. Sinuot niya ang helmet saka sumakay sa big bike. Sa mall na yun niya madalas iparada ang big bike niya dahil kapag nagmamadali siya ay doon siya nagpapalit ng sasakyan para makasingit siya sa traffic. Wala siyang personal driver. Mas gusto niyang mag-drive ng kanya at walang sino mang inaabalang tao. There's also a reason kung bakit hindi pera na lang ang binigay niya kay Raquel. He wants to know kung saan ito pupunta at kung totoo ba ang sinasabi nitong emergency. Nakita niyang sumakay si Raquel sa motorsiklo at sinundan naman niya ito kung saan ito pupunta. Ilang minuto ang biyahe ay huminto ang mga ito sa isang pawn shop. Talagang pera ang kailangan niya? Tila hindi niya makapaniwalang sabi sa hangin. Pagkatapos mabenta ni Raquel ang singsing, ay muli itong sumakay sa motor at muli niya itong sinundan. Napakunot siya ng noo nang makitang sa tapat ng ospital ito huminto. Nagbayad lamang si Raquel sa angkas driver. Pagkatapos ay dumiretso na ito papasok ng ospital. She really needs the money. Napakuyom ng kamao si David dahil hindi ganun ang inaasahan niyang mangyayari. Ang inaasahan niya ay magsha-shopping ito at may luho na paggagamitan ng pera. Pero sinong nasa ospital? Narito kaya si Tita Rosa? Tukoy niya sa ina ni Raquel. Kaysa magtanong sa kanyang sarili, ay hindi na siya nagdalawang isip pa na bumaba ng motor at pumasok sa loob ng ospital upang sundan si Raquel. Nakita niyang huminto si Raquel sa isang kwarto at naiwan nitong bukas ang pintuan. Kaya naririnig at nakikita lahat ni David ang nangyayari sa loob ng silid. Mabilis na lumapit si Raquel sa isang bata na nakahiga at walang malay. Hinawakan nito ang kamay ng bata at saka hinalikan sa noo. Tumutulo ang luha ni Raquel at tila ba alalang-alala sa kalagayan ng bata. Hindi malaman ni David kung bakit tila may kumirot sa kanyang puso sa mga sandaling yun. Sino ang batang yun? Tanong sa isip ni David. Anak, magpalakas ka. Magpagaling ka. Nandito na si Mama sa tabi mo. Dinig niyang umiiyak na sambit ni Raquel. Please lang, wag mo akong iiwan. Hindi ko kakayanin, anak ko. Bigla ay napaawang ang labi ni David dahil sa mga narinig. Anak? May anak na si Raquel? Tanong niya sa kanyang sarili at napaisip sa kamuling tumingin sa bata. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. She can be our... Bago pa man matuloy ang sinasabi ng isip niya, ay may paparating naman na nurse. Pinahinto niya ito at hinila papalayo sa kwarto ni Raquel. Nurse, pwede ko bang malaman ang lahat ng information ng pasyente sa room 101? Tanong niya sa nurse. Yung bata po ba, sir? Tumango siya. Si Dalia Gomez po yun, 6 na taong gulang. Bale, na-hit and run po siya. Napaisip naman si David sa edad ng bata. Maaaring anak ko siya. Bulong niya. Ano naman yung dala mo? Bill po na kailangan nilang bayaran. Inagaw ni David ang papel. Ako na bahalang magbayad nito. Maraming salamat, nurse. Sambit niya bago niya iniwan ang nurse na nalilito sa nangyayari. He will find out kung anak niya ba talaga to. Samantala, ipinalibot naman ni Raquel ang kanyang paningin sa loob ng kwarto ng kanyang anak. Malinis yun at kumpleto sa mga gamit. Private hospital to kaya tiyak na malaking halaga ang kailangan natin, bestie. Nag-aalalang sambit ni Jessica.
Kadarating lamang nito para kumuha ng gamit nila sa bahay. Ayos lang, dala ko naman na ang pera kaya hindi na natin kailangan mamroblema. Sabay pinakita ni Raquel ang bag na may lamang pera. Teka, ang dami niya na. Saan mo yan nakuha, Raquel? Nanlalaki ang mga mata ni Jessica habang nakatingin sa maraming pera. Hindi na mahalaga kung saan o kung paano. Ang mahalaga ligtas na si Dahlia at mababayaran ko na rin ang bills niya. Dito ka muna at pupunta lang ako sa billing station. Tumango naman ang kanyang kaibigan. Nang makarating naman si Raquel sa billing station, ay agad niyang sinabi sa cashier ang pangalan ng anak niya. Medyo natagalan ito sa paghahanap sa record. Ay ma'am, kaya pala wala na rito sa unpaid list names kasi bayad na po ang bills ng anak niyo. Sambit ng cashier. Napakunot siya ng noo. Po? Paid na? Pero ngayon pa lang po ako magbabayad. Kadarating ko lang din po kaya imposibleng bayad na kami. Ma'am, yun po ang nakalagay dito sa record. Fully paid na nga po eh. At may extra pang ibinigay na pera para sa mga test na gagawin sa anak niyo. Okay na ma'am. Nakangiting sambit nito. Hindi kasi siya makapaniwala sa narinig dahil wala namang ibang taong tutulong sa kanila. Natigil siya sa pag-iisip nang may maalala siyang isang tao. Miss, pwede po bang malaman kung ano po ang pangalan ng nagbayad? Sandali lang po. Tumingin muli ang babae sa record at muling sumulyap sa kanya. Si Mr. David Sandoval po. Tuluyang napatulala si Raquel at ang puso niya ay sobrang bilis ng tibok. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Dapat ba siyang magpasalamat o matakot? Pagtalikod niya mula sa counter ay nakita niya si David na nakatayo at nagtama ang kanilang mga mata. David! Tawag niya sa pangalan nito. Let's have a talk, Raquel. Mukhang marami kang dapat ikwento sa akin. Madilim ang tingin nito at baka sa boses ang galit. Nang tumalikod ito ay wala na siyang nagawa pa kundi sundan to. Napunta sila sa isang chapel sa likod lamang din ng ospital. Saktong wala pang tao roon kundi silang dalawa lamang. So, may anak ka? Or should I say, may anak tayo? Walang prenong tanong ni David sa kanya. Nakaramdam siya ng panlalamig sa buong katawan. David, kasi... Damit, Raquel. Napapidlag siya dahil sa sigaw nito. May anak ba tayo? Kasi kung sasabihin mo hindi ko siya anak, napaka-imposible naman. I run through her records. Her name was our dream name para sa magiging anak nating babae. And the month she was born, sakto sa buwan nang may nangyari sa atin. I saw her blood type, and we're the same. Just please tell me the truth. At alam mo kahit hindi ka magsalita ay malalaman ko rin ang lahat-lahat. Hindi na namalayan pa ni Raquel ang pagtulo ng mga luha habang marahan na tumatango. Oo, anak natin siya, David. Ang luhang nagbabadya sa mga mata ni David ay tuluyan ng pumatak. Napaupo ito sa upuan at tila hindi alam ang gagawin. Napakayuko ito habang ang dalawang kamay ay pinagsalikop na para bang nagdarasal. 6 na taon na siya. Tapos sa ganitong sitwasyon ko pa siya makikilala. Basag ang boses ni David na tila pinipigilan nitong hindi magkaroon ng ingay ang pag-iyak. Tumabi na lamang din si Raquel dito dahil pakiramdam niya ay nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Sorry, David. Sorry. Umiiyak na paghingi ng tawad ni Raquel. Ano nangyari? Gusto kong malaman kung bakit siya umabot sa ganitong sitwasyon. Bakit kailangan siyang operahan? Na-hit and run siya at may namuong dugo sa utak niya. Kaninang umaga ko lang din nalaman, kaya napilitan ako magnakaw sa jewelry store na sayo pala. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera sa pambayad ng kanyang operasyon. Kaya kung ngayon mo ako tatanungin kung sa ginawa ko ay handa ako makulong. Oo, David, mailigtas lang ang anak ko. Anak natin, Raquel. At gusto ko siyang makilala. Gusto ko siyang makasama. Sa paglabas niya ng ospital, sa akin na kayo titira. Ako nang bahala sa lahat. Naalalang bigla ni Raquel ang ina ni David. Sa kung paano nito pagbantaan ang buhay niya noon. Hindi, David. Hindi ako papayag. Malaya kang makita siya. Kaya hindi na kailangan na sa'yo kami umuwi. At malaya din naman akong kunin ng kustodiya niya. Mamili ka. Sasama kayo sa akin o mag-isa ka habang nasa akin na anak natin. Hindi ka agad nakapagsalita si Raquel. Tiyak niyang kayang gawin yun ni David. Lalo sa bansang ito na kung sino ang may pera, ayun ang mas pinapanigan ng batas. Papayag ako, pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon?
Ang sasabihin natin kay Dahlia ay galing ka ng ibang bansa at kauuwi mo lang. Yun kasi ang dahilan ko sa kanya mula pa lang nung una, na kaya hindi ka namin kasama ay nagsakripisyo kang magtrabaho sa malayo. Napabuntong hininga si David. I really can't believe you. Kung ano-anong kasinungaling ang sinasabi mo sa bata. Papayag ka ba o hindi? Oo, dahil wala na rin naman akong ibang choice. Ayoko rin siyang masaktan. Nagkasundo na silang dalawa at sabay silang nagtungo sa kwarto ni Dahlia. Noong una ay gulat at nagtataka si Jessica nang makita nito si David. Pero agad nitong nagets ng panlakihan ito ng mga mata ni Raquel. Pinakiusapan niya itong kunin ng iba pang gamit ni Dahlia para hindi na ito magtanong pa. She really looks like me. Nakangiting wika ni David habang nakatitig kay Dahlia na mahimbing na natutulog. Nakuha niya lang sa'yo ang labi niya. Lihim na napakagat sa ibabang labi si Raquel at pakiramdam niya ay namumula rin ang pisngi niya dahil napansin pa yun ni David. Nakuha niya rin ang mga mata ko. Protesta niya. No, sa akin niya nakuha yan. I'm confident dahil manunod din siya sa malapit sa mata. Napangiti si Raquel. Totoo ang tinura nito. Talagang kay David nakuha ni Dahlia ang mga mata nito. 7 taon. Kasama na ng pinagbuntis mo siya. Ganun ko siya katagal hindi nakasama, Raquel. Naalala naman bigla ni Raquel ang nabanggit ni Lawrence sa store. Maiba ako. Talaga bang ikaw ang may-ari ng Lux Jewelry Store? Tumango si David. Oo, ako nga. I'm the CEO of Lux Jewelry. Hindi ba't S&D Jewelry ang pangalan ng company niyo noon? Oo, pero binago ko simula nung ako nang namuno. Napatango si Raquel. At naroon ka kanina sa store kasi bibili ka ng diamond ring para sa mapapangasawa mo? At saan mo naman nakuha ang balitang yan? Don't tell me ang mga tauhan ko sa store yung mga chismosa pala. Natawa si Raquel. Wala namang taong hindi chismosa. At isa pa, gusto ko lang linawin dahil kung totoo na magpapakasal ka na, mas mahihirapan akong ipaliwanag yun kay Dahlia. Wala kang dapat ipaliwanag dahil hindi naman ako ikakasal. Bibili lang ako ng regalo para sa kaibigan kong ikakasal na. Maling balita ang nakarating sa'yo. Hindi ko alam na doon ka pala nagtatrabaho. Hindi ko kasi nakikita ang records ng mga empleyado ron. Pinapaubaya ko lang sa sekretary ko. Nakaramdam ng saya at kaginhawaan ng puso ni Raquel. The last thing I will do bago gumuho ang mundo ay magpakasal. Dugtong ni David na siyang ikinulungkot niya. Kung ganun pala, wala ka nang balak magpakasal? Wala na, since you left me. Tumayo na si David at naglakad na ito papalayo sa kanya. Tila nadurog naman ang puso ni Raquel habang tanaw ito palayo. Napatingin siya sa gitna ng altar kung saan makikita roon ang imahe ni Kristo. Nagpapasalamat po ako sa iyo dahil ipinagtagpo mo pong muli ang landas namin. Kung ano man po ang plano niyo ipagkakatiwalaan ko. Dasal niya bago rin tumayo at bumalik sa hospital room ng anak niya. Naabutan niyang naroon si David. Nakaupo ito sa upuan na tabi ng kama, habang hawak nito ang kamay ni Dahlia. Kitang-kita niya sa mga mata ni David ang awa at pangungulila. Alam mo ba ang favorite din niya ang pininyahang manok? Just like your favorite. Sambit niya nang makapasok siya sa loob. I guess she also hates peanut butter. Nakangiting saad naman ni David. Natawa siya. Oo, she really hates that. Para daw po, tulad din ng dahilan mo. Natawa rin si David. How I wish nakasama ko siya noon pa. Sana nasubaybayan ko ang paglaki niya. Natahimik na lamang si Raquel dahil naaawa siya kay David at the same time ay nakokonsensya siya sa kanyang ginawa. Lumipas ang buong magdamag. Hindi na niya namalayan pa na nakatulog na siya sa sofa. Ngunit medyo nagulat siya nang makita na may kumot na nakatakip sa katawan niya. Ipinalibot niya ang kanyang paningin at nakita niyang umaga na pala. Bumangon siya at nakita niya si David na nasa gilid na rin ni Dahlia. Nakasubsob ito roon sa gilid ng kama at nakaupo sa isahang upuan. Talagang ayaw niyang humiwalay sa tabi ni Dahlia. Wika ni Raquel sa sarili. Hindi na niya napigilan pa ang sarili at nilapitan na niya si David. Pinakatitigan niya ang mukha nito na mahimbing na natutulog. Lihim siyang napangiti at hindi na napigilan pa ang sarili na yapusin ang pisngi nito. Natauhan naman siyang bigla nang gumalaw si David. Dali-dali siyang lumayo rito. Nagugutom ka ba? Gusto mo bang bumili ako ng pagkain natin sa labas? Yun kaagad ang tanong niya nang masilayan siya nito
upang hindi nito maisip ang kanyang ginagawa. Nag-unat si David ng katawan at hinalikan sa noo si Dahlia. May inggit naman na naramdaman si Raquel. Sana all may good morning kiss. Wika niya sa sarili. No need to go outside. Mag-order na lang ako at ipapadeliver ko diretso rito. Ano bang gusto mo? Tanong naman ni David. Kahit tinapay at kape lang sana sa akin. Hindi naman ako sanay na mag-heavy meal sa umaga. Umiling si David. Kaya pala pumayat ka. Dahil yan ang nakasanayan mong kainin. But not today. Kakain tayo ng pagkain na masustansya. Kinuha nito ang cellphone at nagtipa roon. Ilang sandali pa ang nakalipas nang dumating ang breakfast nila. Wala na siyang nagawa pa dahil mukhang masasarap naman ang pagkain. Matapos nilang kumain ay sabay silang muling tumingin kay Dahlia. Kasabay nito ang pagpasok ng doktor. Good morning po sa inyo. Pagbati ng doktor, sabay din silang humarap dito. Ako ang doktor na nag-opera kay Dahlia. Any minute or hour ay possible nang magising na siya at mawala ng epekto ng gamot sa kanya. Tawagin niyo kaagad ang nurse kapag nagising siya. Dok, ilang araw naman po bago maging mabuti ang kalagayan ng anak namin? Tanong ni David. Hindi lang po araw, kundi buwan. Sa loob ng 4 weeks, kailangan niya mag-ingat. She really needs you to right now dahil para siyang isang sanggol na kailangan gabayan muli. After ng mga test ay pwede na rin siyang makalabas once na maayos lahat ng results. And I suggest na sa tutuloyan niya ay meron siyang maayos na environment. And of course, support system from her loved ones. Sige po, maraming salamat po. Umalis na ang doktor at tahimik na lamang nilang hinintay na magising ang kanilang anak. Gaya ng sabi ng doktor ay nagising din naman ang bata makalipas ang 1 oras. Kaagad nilang tinawag ang nurse at doktor. Tinanong si Dahlia ng doktor tungkol sa pakiramdam nito, kung saan may masakit, kung ano ang naaalala nito, at kung nakikilala ba ito ng bata. Lahat ng itinanong ng doktor ay maayos na nasagot ni Dahlia. Hindi mapigilan ni Raquel na mapaluha, habang nasa tabi niya si David at nakaalalay sa kanya. Mama, sorry po ako, nag-alala ka po. Mahinang wika ni Dahlia kay Raquel pagkaalis ng doktor at nurse. Kaagad niyan dinaluhan ng anak. No, it's okay. Wala ka namang kasalanan, anak. Salamat po. Promise hindi na po ako basta lalabas ng bahay. Pero ma, sino po siya? Baling ni Dahlia kay David. Pamilyar po ang mukha niya. Dagdag pa nito habang nakatingin kay David. Anak, siya ang daddy mo. Pinanasan ni Raquel ang mga luha sa kanyang pisngi. Umuwi na siya, anak. Daddy? Totoo po bang ikaw ang daddy ko? Nakangiti ngunit may luha sa mga mata ni Dahlia. Tumango si David at hindi na rin napigilan pa ang pagluha. Niyakap nito si Dahlia ng buong ingat. Miss na miss ka ni daddy, anak. Mahal na mahal kita. Hindi na ako aalis at palagi niyo na ako makakasama. Lambing ni David. I love you too, Daddy. Thank you so much po dahil umuwi na kayo at nagkasama-sama na po ulit tayo. Mama always shows me your pictures together nung college pa lang po kayo. Habang pinapanood ni Raquel ang tagpong yon, ay parang dinudurog ang puso niya. Kapwa sabik sa isa't isa ang mag-ama. At pakiramdam niya ay kasalanan niya kung bakit ganito sila ngayon. At the same time, masaya ang puso niya. Dahil sa wakas, hindi na mararamdaman pa ni Dahlia ang mangulila sa alaga at pagmamahal ng isang ama. Lumipas ang 2 linggo. Nang lumabas lahat ng test results ni Dahlia, ay laking pasasalamat nila dahil maayos ang lahat ng resulta. Hindi sila iniwan ni David at hindi sila nito pinabayaan. Hands-on ito palagi kay Dahlia at lahat ng oras nito ay talagang nakalaan sa anak nila. Nag-leave muna ito sa opisina para pagtuunan ng pansin si Dahlia. Masaya si Raquel dahil mahal agad at tanggap ni David ang anak nila. Pero ang sa kanila ay hindi pa nila napag-uusapan. Ayos lang yon. Ang mahalaga naman ay masaya ang anak nila. Yay! Uuwi na tayo! Excited na sambit ni Dahlia habang nakasakay sa wheelchair. Kailangan nitong doon muna sumakay at huwag maglakad palabas ng ospital dahil nanghihina pa ang tuhod nito. Oo anak, pero hindi na tayo uuwi sa dati nating bahay. Okay lang ba sa'yo yun? Tanong ni Raquel. Ha? Bakit po mama? Paano si Ninang Jessica? She can stay with us or visit us if she wants.
Ang bahay kasi natutuluyan natin ay ang bahay na pinagawa ng daddy mo. Wow! Maganda ba ron, daddy? Baling naman ng bata kay David. Sobrang ganda anak, at maayos na rin ang kwarto mo. Nakangiting tugon ni David. Masaya silang sumakay sa kotse. Sa likod si Dahlia habang nasa tabi ni David si Raquel. Hindi naman naging matagal ang biyahe nila at nakarating agad sila sa bahay ni David. Namamangha siya habang papasok ang sinasakyan nilang kotse sa isang eksklusibong subdivision. Talagang mayaman si na David at mukhang mas yumaman pa. Nanliliit na wika ni Raquel sa isip. Sana wala ang mommy niya. Dugtong pa niyang may pag-aalala. Pumasok ang sinasakyan nilang kotse sa isang malaking gate at matatanaw doon ang isang malaking bahay. Wow, Mama! Super laki po ng bahay at ang ganda po! Manghang sambit ng anak niya. Namimilog pa ang mga mata. Nangiti na lamang siya at hinintay niyang huminto ang kotse. Lumapit sa kanila ang isang babae at isang lalaki. Yumuko ang mga ito sa kakinuha ang mga bagaheng dala nila. Daddy, ito ba talaga ang bahay natin? Hindi makapaniwalang tanong ni Dahlia. Yes anak, sa atin ang bahay na to. Kaya malaya kang gawin kung ano man ang gusto mong gawin dito. Kapag magkaling ka na, maglalaro tayo rito sa garden. Marami pang flowers and butterflies dito. Nakangiting sagot ni David sa anak. Nakangiting sabay na pumasok ang mag-ama habang si Raquel ay tila hindi pa rin makapaniwala at saka na lamang sumunod sa kanila. Nang makarating sila sa kanilang kwarto ay tuwang-tuwa ang anak nila dahil malawak yon at nagustuhan din ito ang design ng mga flowers. Malayong malayo sa itsura at size ng inuupahan nilang bahay. Hinayaan nilang makapagpahinga muna si Dahlia sa kwarto nito bago sila sabay na bumaba sa sala. Sobrang laki ng bahay mo. Talaga bang ikaw lang mag-isang nakatira rito? Tanong niya kay David, na kasalukuyang tinitingnan ang photo album ni Dahlia, simula noong sanggol pa lamang ito. Dinala yun ni Raquel para ibigay sa lalaki. The truth is, this is for future purposes. Hindi talaga ako umuwi rito dahil mas convenient sa kondo ko. Mas malapit sa opisina. You know, I own a lot of jewelry stores sa mga malls. Hindi ko naisip na magiging businessman ka dahil wala naman sa business ang interes mo noon. Palagi kang laman ng basketball court sa university. Akala ko nga'y magiging PBA player ka dahil yun ang pangarap mo. Hindi ko rin naman inakala. But mom gave me the confidence. About your mom, kamusta siya? She's okay. Medyo matanda na rin. How about Tita Rosa? Bigla ay parang nailang si Raquel at bahagyang umiti. Wala na siya. Kamakailan lang. Oh, I'm sorry. I didn't know. Hindi, ayos lang. At least kung nasan man siya ngayon, hindi na siya mahihirapan pa. Alam mo, gusto kong ma-meet ni Mommy si Dahlia para... Napatayo si Raquel. No, ayoko. Hindi pwede. Nanginginig ang kanyang kamay, kaya itinago niya yon sa kanyang likuran. Ha? Why? My mom deserves to meet her grandchild. Alam ko, pero ayoko, David. Hindi ako papayag. Hindi pa sa ngayon. Sana naman maintindihan mo ako. Hindi na niya hinintay pa na magsalita si David. Naiwan itong nagtataka. Umakyat na siya sa kwarto ng kanilang anak. Tinabihan niya ito habang mahimbing itong natutulog. Nagawa niyang pagbantaan ng buhay ko noon at hindi ko hahayaan na gawin niya rin yun sa anak ko. Wika ni Raquel sa kanyang sarili bago pumikit ang kanyang mga mata. Kinabukasan ay nagising siya na wala na si Dahlia sa kanyang tabi. Dali-dali siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Dahlia! Dahlia! David! Sigaw niya habang hinahanap ang mga ito. Nahinto siya sa pagsigaw at paghahanap nang makita mula sa labas sina David at Dahlia na nasa garden. Sakay pa rin ng wheelchair si Dahlia, habang tulak-tulak yun ni David. Hindi maiwasan ni Raquel ang hindi mapangiti, hanggang sa makita niya ang kanyang sarili sa salamin. Gulo-gulo ang buhok niya at may muta pa siya sa mata. Tiyatay, nakakaya ang itsura ko. Mahinang sambit niya bago nagmamadaling tumakbo pabalik sa kwarto. Hindi naman nakaligtas kay David ang tagpong yon. Nagtataka man siya kung bakit biglang tumakbo si Raquel ay hindi naman niya maiwasang hindi matawa sa itsura nito. Anak, meron bang naging boyfriend ng mama mo habang wala ako? Usisa niyang tanong kay Dahlia. Wala naman po, Daddy. Pero meron siyang manliligaw, si Tito Harold.
Pinsan po siya ni Ninang Jessica. Napatangon ng mabagal si David na tila interesado pang malaman ang ibang detalye. Gwapo ba siya? Malaki ba ang katawan niya? Mayaman din ba? Gwapo po siya, pero mas gwapo ka po, Daddy. Katamtaman lang ang laki ng katawan niya at isa po siyang teacher sa school namin. Natuwa naman si David dahil mas lamang naman pala siya sa manliligaw ni Raquel. Alam mo po, Daddy, every time na matutulog na kami ni Mama, palagi niya pong kinukwento sa akin kung paano kayo nagkakilala, kung gaano niyo kamahal ang isa't isa. Mama always say na ikaw lang po ang lalaking pinakamamahal niya. Natahimik naman si David. Merong kirot sa kanyang puso na alam niyang hindi naman yun totoo. Dahil iniwan siya ni Raquel para sa ibang lalaki na mas mayaman pa sa kanya. Talaga? Sinasabi niya yun, anak? Opo. Kaso po ramdam ko po ang lungkot sa boses niya habang nagkukwento. At kadalasan, hindi niya namamalaya na umiiyak na pala siya. Palagi niya pa nga pong sinasabi na miss ka na niya eh. Ano pa ang sabi niya, Princess? Ang palagi niya pong sinasabi ay may nagawa siya na kahit kailan ay hindi niya ginusto. Kaya kayo nagkahiwalay at nag-abroad. Pero kung loloobin daw ng Diyos na magtagpo kayong muli, sasabihin niya raw po sa iyo ang totoo. Napaisip si David. Alam niyang dinahilan ni Raquel sa bata na nag-abroad siya. Pero bakit pakiramdam niya ay may mas malalim pang dahilan kaya siya iniwan nito noon? Anong habang totoong dahilan kung bakit mo ako iniwan, Raquel? Tanong ni David sa kanyang isipan. Naging madali naman para sa kanila ang unang araw na ginagabayan nila si Dahlia. Kinagabihan ay naisipan ni David na uminom mag-isa at hindi nito inaasahan ang pagdating ni Raquel sa may bar counter ng bahay. Umiinom ka mag-isa, hindi mo man lang ako inaya. Sambit ni Raquel. Napakunot ng noo si David. Umiinom ka na rin pala, Raquel. Kailan pa? Di ba hate mo ang amoy at lasa ng alak? Bigla ay ngumiti ng alanganin si Raquel. Matagal na, kasama ko kasi si Jessica. Saka mumurahin lang yung alak na iniinom namin. Pero itong iniinom mo, hindi pa ako nakakatikim nito kahit kailan. This is just a red wine, pampatulog lang. Sinalinan siya ni David ng wine sa isang baso. Tikman mo kung kaya mo. Hindi naman nagdalawang isip si Raquel na kunin yon at tunggain ang laman ng baso. Nalukot ng kaunti ang kanyang muka dahil sa kakaibang lasa ng alak. Matamis yon na medyo mapait. Masarap naman to, hindi pa nga lang sanay ang panlasa ko. So, bakit kailangan mong uminom? Hindi ka ba makatulog? May bumabagabag ba sa isipan mo? Curious na tanong niya. Tumayo si David habang hawak ang isang baso na may lamang alak. Hindi ko maintindihan ang sarili ko, Raquel. Alam kong matagal na ang lumipas simula nang matapos ang relasyon natin. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang tunay mong dahilan kung bakit mo ako iniwan. Natahimik si Raquel at siya na ang nagsali ng alak sa baso niya. Sa kanya ito diretsyong ininom. Tila nangihiram siya ng lakas ng loob ngayon sa alak. Sorry. Sobrang gulo nang nangyari. Na kahit sabihin ko pa sa'yo ang totoo, ay hindi ko alam kung maniniwala ka ba sa akin. Bakit? Ano ba ang totoo? Na iniwan mo ako para sumama ka sa ibang lalaki? Ha? Anong ibang lalaki? Kunot noon niyang tanong. Humarap sa kanya si David. Oh, you forgot? Hindi mo na ba matandaan kung paano mo sabihin kay mami na kailangan mo ng malaking halaga ng pera? Kapalit no naiwan ako dahil may mahal ka ng iba. Nag-iwan ka pa kay mami ng sulat. Napatayo si Raquel. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong ibang lalaki at wala akong iniiwan na sulat sa mami mo. Hindi mo alam ang totoong nangyari ng araw na yon. Sa tingin mo makakagawa ako ng sulat sa mismong araw ng birthday ng nanay mo? Saka hindi ko siya kilala. Paano ko naman siya papakiusapan na bigyan ako ng pera? Mabilis na lumapit si David sa kanya at hinawakan siya sa braso. Bakit? Ano ba ang totoo? Sabihin mo sa akin na maintindihan ko. Kasi hanggang ngayon, pakiramdam ko may kulang sa puso ko. Pakiramdam ko sa tuwing makikita kita, para akong dinudurog at paulit-ulit na pinapaalala sa akin na hindi ako sapat. Hinanap kita sa party ni mami noon, pero sabi niya umalis ka na tangay ang perang hiningi mo sa kanya. Nakakahiya ka. Pinagtanggol pa kita sa kanya noon, pero may mga proof siyang pinakita sa akin para kalimutan kong mahal kita. Hindi na napigilan pa ni Raquel ang pagtulo ng mga luha. You're more than enough, David. Hindi mo kasalanan kung bakit ako umalis. At lalong walang katotohanan ng mga sinabi ng nanay mo sa'yo.
Hindi ko rin ginusto na umalis noon pero wala akong magawa dahil pinagtangkaan ng mami mo ang buhay ko at ni nanay. Sana inalam mo man lang ang totoo. Sana tinangka mo akong hanapin. What? Si mommy? That's not true. I don't believe you. At bakit kita hahanapin kung niloko mo ko at pinirahan? Alam ko naman na hindi mo ako agad paniniwalaan. Alam ko rin na napupuno na ng galit ang puso mo. Pero pigilan mo ang galit mo alang-alang sa anak natin at subukan mong alamin ang katotohanan. Ilang sandaling hindi tumugon si David at tanging nakatitig lamang ito sa mga mata ni Raquel na tila ba binabasa ang emosyon ng babae kung nagsasabi ba ng totoo o hindi. Maaari nga kayang may ginawa si mommy para umalis si Raquel? Tanong ni David sa sarili. Babalik na ako sa kwarto at baka magising si Da. Kaagad na hinawakan ni David ang kamay ni Raquel upang pigilan. Minahal mo ba talaga ako, Raquel? Basag ang boses ni David na tila pinipigilan ang pagpatak ng luha. Anong klaseng tanong yan, David? Just answer me, Raquel. Oo, minahal kita. Mahal pa rin naman kita. Hindi ka naman nawala sa puso ko kahit kailan. Sa loob ng 7 taon, patuloy akong umaasa at nagdarasal na sana pagtagpuin muli ang landas natin. Ang sabi ko sa sarili ko, sasabihin ko sa iyo ang rason kung bakit ako umalis. Pero hindi ko pala kaya. Dahil may iba ka ng dahilan na narinig. Dahilan na mas pinaniwalaan mo. Mabilis na kinabig ni David ang kanyang batok at walang sabi siya nitong hinalikan sa labi. Napapikit na lamang si Raquel dahil sa bilis ng pangyayari, kasabay din ito ang bilis ng tibok ng puso niya. Naramdaman niya ang pagpatak ng kanyang mga luha. Kasabay nito ang paghawak niya sa pisngi ni David. Dahilan kaya lumalim pa ang halik nilang dalawa. Nang kapwa na silang nauubusan ng hininga, ay kapwa na rin bumitiw ang kanilang mga labi. Ngunit magkatapat pa rin ang kanilang noo. Bakit mo ako hinalikan, David? Naguguluhang tanong ni Raquel. Hindi ko rin alam. I just felt it. Namiss kita. Namiss ko ang labi mo. Hindi ko rin maintindihan tong lecheng puso ko. Na kahit ilang taon ako nagdusa at nasaktan sa pag-iwan mo sa akin, isang sorry mo lang at isang sincere na luha ay hindi ko na mapigilan pa ang puso ko na magwala at tumibok ulit para sa'yo. Napaka-traidor ng puso ko. Baka dala lang yan ng espiritu ng alak. Hindi to dahil sa tama ng alak. Talagang tinamaan ako sa'yo noon pa lamang. Alam mo yan. Ngayong nakasama na kita ulit, wala na akong pakialam sa kung anong dahilan kung bakit ka umalis. Ginayuma mo yata ako eh. Natawa si Raquel at hinampas si David sa braso. Hindi naman ako mangkukulam para gayumahin ka. At saka hindi ko na kailangan pa ng gayuma dahil sa ganda ko palang maaakit ka na. Napangiti si David. Yan yung tawa at ngiti mo na matagal kong hindi nakita. At ang mga banat mong nakakapagpakilig sa akin. Napakagat si Raquel sa ibabang labi niya, habang pinipigilan ng kiligin sa sinasabi ni David. Ano na ang plano mo ngayon? Hinalikan mo ako, kaya kailangan mo kong panagutan. Kayang-kaya rin kitang panindigan, Raquel. Napasigaw si Raquel nang bigla siyang buhati ni David na para bang isang bagong kasal. Hoy, ibaba mo ako, David! Natatawa niyang utos, dahil alam naman ito na may kiliti siya sa tagiliran. Oo, ibababa kita, pero hindi dito. Natatawang tumakbo si David habang buhat siya at napansin ni Raquel na patungo sila sa kwarto nito. Maling kwarto yata tong pagdadalhan mo sa akin. Saway ni Raquel. Kakaiba naman ang ngiting sumilay sa labi ni David. Sa akin ka muna ngayong gabi. Kailangan mong bumawi sa akin sa loob ng 7 taon na wala ka sa tabi ko. Hindi naman nagprotesta pa si Raquel at natawa na lamang sa kapilyohang naisip ni David. Nang gabing yon, tila nahanap nila ang kanlungan sa isa't isa. Tila naging isa silang muli. Nawala ang bahid ng sakit at lungkot mula sa kanilang nakaraan at sabay na pinagsaluhan ang gabi ng magkasama. Kinabukasan ay nagising si Raquel na nasa tabi niya si Dahlia at gising na rin ito. Napakunot ang noo niya at tiningnan niya ang kanyang suot. Pinakiramdaman niya rin ang katawan. Medyo masakit ang kasilanan niya. Panaginip lang bang nangyari sa amin ni David kagabi? Tanong niya sa sarili. Good morning sa inyo. Napatingin siya nang bumukas ang pinto at pumasok si David. Bitbit nito ang isang maliit na lamesa at meron itong mga pagkain. Breakfast in bed. Bulalas pa ni David. Wow! Thank you, Daddy!
Humalik si David kay Dahlia. Hindi alam ni Raquel kung ano ang dapat niyang i-react. Ngunit nang lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa noo, ay bigla siyang napatitig dito. Baka matunaw ako, babe. Natatawang sambit ni David. Babe? Tinawag mo akong babe? Ngumiti si David at lumapit sa kanya saka bumulong. Looks like you forgot the night we shared, huh? O baka naman nakalimutan mo kung paano ka Hindi na niya pinatapos pa ang sinasabi ni David at kaagad niya itong kinurot sa tagiliran. Kaya napahiyaw ito sa sakit. Baka marinig ka ng bata. Mahinang saway niya dito. Bakala ko naman kasi nakalimutan mo kaagad. Natatawang tugon ni David bago tumabi sa kanya. Sige na, kumain na kayo. Naganda ako sa garden ng isa pang sorpresa. Talaga po, Daddy? Gusto ko po ng sorpresa. Kumain naman kaagad si Dahlia habang si Raquel naman ay naninibago pa rin sa ikinikilos ni David. Pagkatapos nilang kumain ay inayusan na niya si Dahlia. Pinalitan niya na rin ang head protection na suot ng bata bago sila sabay na bumaba. Gaya ng sabi ni David ay dumiretso sila sa garden. Naroon ang isang malaking kahon na kulay pula at nasa tabi nito si David. Anong laman ng kahon na yan, David? Tanong niya. Napakalaking regalo po niyan, Daddy. Excited na akong makita. Excited na sabi naman ni Dahlia. Hindi ko nga alam kung magugustuhan niyo to pero sana magustuhan niyo. Unti-unting binuksan ni David ang malaking kahon at isa palang golden retriever ang laman nito. Sabay tumahon. Wow, dog! I love dogs! Masayang sigaw ni Dahlia na pumapalakpak pa. Inalalayan ni David ang aso papalapit kay Dahlia. Dahlia, this is Tommy, my golden retriever. Siya ang nakasama ko sa nakalipas na 7 taon na hindi ko kayo kasama ng mama mo. He's part of our family. Hello, Tommy! Niyakap ni Dahlia ang aso at tawang-tawa ito sa tuwing umiikot si Tommy at tila nakikipaglaro sa bata. Thank you, Tommy, sa pagbabantay kay David habang wala kami. Mahinang sambit ni Raquel sa aso. Tumahon naman si Tommy na tila nakakaunawa at sinasabing you're welcome. Akala ni Raquel ay tapos na ang sorpresa. Ngunit may hinanda pa pala si David na kiddie party sa likod ng bahay. At ang mga bisita ay ang mga kalaro ni Dahlia sa dati nilang bahay. Naroon din si Jessica kasama ang mga bata. Tawang-tawa si Dahlia at Raquel dahil nakikita niyang masaya ang anak niya. Buong araw masaya ang kanilang anak, pero iniwasan nilang mapagod ito ng sobra. Sa nakalipas na 2 linggo ay wala nang mahihiling pa si Raquel. Masaya ang pagsasama nila ni David at nagiging mabuti na rin ang kalagayan ni Dahlia. Ngayong araw ay wala si David dahil nagpaalam itong may aasikasuhin lang sa isang jewelry store nito. Habang abala si Raquel sa paghahanda ng kanilang makakaing mag-ina, ay tumunog ang doorbell. Pinatay niya muna ang stove bago buksan ang pintuan. Nakangiti niya itong sinalubong sa pag-aakalang si David yon. Ang bilis mo naman, Dave. Pero nahinto siya sa pagsasalita nang hindi si David ang kanyang nakita. Mrs. Sandoval. Napaatras siya at tuluyang pumasok ang ginang. Ikaw palang dahilan kung kaya't hindi na ako magawang bisitahin ng anak ko. Galit nitong sigaw. Kasama nitong isang bodyguard na lalaki. Puneta ka talagang ninta ka. Dapat noon pa lang pinatay na kita. Nakaduro ito sa kanya, habang siya ay nakakaramdam ng takot para sa kanila ng anak niya. Maawa po kayo. Tanging sambit ni Raquel at hindi mapalagay ang kanyang mata dahil baka lumabas mula sa sala si Dahlia. Maawa? Naawa naman ako sa iyo noon, pero bakit bumalik ka pa sa anak ko? Bakit narito ka at kasamang anak ko, ha? Hinawakan siyang bigla ng bodyguard ng ginang at kasunod niyon ay nakatanggap siya ng malakas na sampal at sinabunutan siya nito. Akala ko'y alam mo ng lugar ng tulad mong basura, pero mukhang hindi pala. Inilabas nito ang isang baril at itinutok sa kanyang noo. Kapag binatay kita, wala ni isang makakaalam at mawawalan na rin ako ng problema. Mama? Sabay-sabay silang napatingin kay Dahlia. Sino po sila? Dahlia, pumasok ka sa kwarto mo ngayon din. Sigaw ni Raquel. Hindi naman sumunod si Dahlia at tila natulos ito sa kinatatayuan. At sino naman ang batang yan? Galit pa rin na tanong ng matanda. Hayaan niyo na po siya. Huwag niyo pong saktan ng anak ko. Please po, nagmamakaawa ako. Umiiyak niyang sambit. Gusto niyang lapitan ng kanyang anak ngunit wala siyang magawa
dahil hawak siya ng tauhan ng ginang. Anak mo? At talagang nagdala ka pa ng isa pang palamunin. Muli siyang sinabunutan ng ginang. Ano? Sinabi mo ba kay David na anak niya ang mukhang basurang batang yan, ha? Talaga yatang kumakapal ng kalyo mo sa mukha, babae. Gusto mong mashututan pa ng pera ang anak ko, ha? Bitiwan mo ang mama ko. Salbahe ka. Sigaw ni Dahlia. Itinulak nito ng bahagya ang ginang bago ito yumakap sa kanya. Hindi na ito nagwi-wheelchair kaya nakakagalaw na ito ng malaya. Binitiwan naman siya ng mga lalaki at inilalayan si Mrs. Sandoval. Kinuha iyong pagkakataon ni Raquel upang lihim na tawagan ang number ni David. Pati ang ugali ay masama. Nanggigigil na sigaw ni Mrs. Sandoval habang nakatutok sa kanilang mag-ina ang hawak nitong baril. Talagang makikita mong kung ano ang puno ay siyang bunga. Magsama kayo ngayon sa impyerno. Lumuhod si Raquel habang yakap-yakap ang kanyang anak. Parang awa niyo na po, Mrs. Sandoval. Huwag niyo po kaming saktan. Totoo pong anak namin siya ni David. Parang awa niyo na po. Maawa po kayo sa apo niyo. Pagmamakaawa niya habang umiiyak. Sandaling natahimik ang matanda, ngunit hindi pa rin naniniwala. Kung ayaw mong mapahama kayo ng anak mo, sana hindi ka na nagpakita pa ngayon. Sana hindi na kayo bumalik sa buhay ng anak ko. Pero huwag kang mag-alala dahil matatapos na rin ang buhay niyo ngayon. Stop it, Mom! Sigaw ni David. Gulat na napatingin ang ginang sa kadarating lang na si David. Mabilis itong lumapit sa mag-ina nito. Hindi. Mali ka nang iniisip, anak. Paawa na sabi ng ginang. Tinapon nito ang baril sa harap ni Raquel. Sa kanya ang baril na yan. Inagaw lamang ng bodyguard ko. Balak niya akong patayin, David. Umiiyak nitong acting. Daddy, she's lying. She hurt Mama. Natatakot po ako sa kanya. She's a bad person. Umiiyak na sumbong ni Dahlia. Masamang tumingin si David sa ina. Ano? Talagang naniniwala ka sa babaeng yan na anak mo ang batang yan, David? Baka nakakalimutan mong iniwan ka niya para sa ibang lalaki. Napakuyom ng kamao si David dahil sa galit. Tigilan niyo na ang kasinungalingan niyo, Ma'am. Rinig na rinig ko ang lahat ng sinabi niyo. Huwag niyo na akong gawin parang tanga. Itinaas ni David ang hawak na cellphone. Raquel called me and I heard everything. I can't believe kung gaano kayo kasama, Mommy. At patay sarili mong apo gusto mong saktan. How dare you? David, no. Akong paniwalaan mo. Nagsisinungaling lang ang mag-inang yan. Oo, mas naniniwala ako sa kanila. Mahal ko sila. Sila na ang pamilya ko. Umalis na kayo habang wala pa ang mga pulis. Ano? Ipapahuli mo ako sa mga pulis? I am your mother, David. Yes, you are my mother. Pero mali ang ginawa mo, Mommy. Hindi ka agad nakapagsalita ang ginang. Hindi. Hindi ka niya pwedeng maagaw sa akin, anak. Alam mong minsan nang naagaw ng isang dungkang babae ang daddy mo. At hindi ako papayag na pati ikaw ay magaya sa kanya. Para ka sa mayamang gaya natin, hindi sa dungkang yan, anak. Walang nakapaghanda sa sunod na ginawa ng ginang. Inagaw nito ang baril sa tauhan nito at mabilis na itinuto kay Raquel. Saka nito walang alinlangang ikinalabit ang gatilyo ng baril. Saka gustong protektahan ni Raquel si David at ang kanilang anak, ay nagsilbi siyang proteksyon ng mga ito. Tinamaan ng bala si Raquel sa kanyang likuran at kasunod niyon ay ang pagbagsak niya. Nakaagad din namang nasalo ni David. Mama! Mama! Humahagulgol na iyak ni Dahlia. Babe! No! Napaluha si David dahil sa takot habang sapo nito si Raquel at ramdam nito sa mga kamay ang pag-agos ng dugo sa likod ng babaeng pinakamamahal. Napakasama mo, Mami. Hindi ko kayo mapapatawad. Tama nga si Raquel. Masama ka at sinungaling. Pinaikot mo ko. Gumawa ka ng kwento, tinakot mo siya para layuan ako noon. Wala kang puso. Tila nanginginig ang kamay ng ginang at balak na sana nitong tumakbo nang biglang magsidatingan ang mga pulis at kaagad na hinuli ang ginang pati na ang tauhan nito. David called them habang pauwi siya kanina. Nataranta siya kanina sa mga naririnig sa tawag ni Raquel. Buti na lang at hindi kalayuan ng bahay nila kaya mabilis siyang nakauwi. Napatunayan niya na mukhang tama lang ang ginawa niya. His mom is out of her mind. Mabilis din na may lumapit na paramedic sa kanila at kaagad na isinakay si Raquel sa stretcher. Habang buhat niya si Dahlia ay pumasok din sila sa loob ng ambulansya. Kapit lang, babe.
Don't sleep, okay? Kaya mo yan. Please lumaban ka para sa amin ni Dahlia. I'm sorry kung hindi kita paniniwalaan agad. Umiiyak na sambit ni David. Habang nilalapatan ng paunang luna si Raquel ay yakap-yakap naman ni David si Dahlia. Hanggang sa makarating sila sa ospital at diniretso sa operating room si Raquel. Naiwan naman silang mag-ama sa labas. Walang ibang iniisip si David kundi ang magdasal ng paulit-ulit na sana ay makaligtas si Raquel sa kapahamakan. Lumipas naman ang ilang oras bago lumabas ng ER ang doktor. Dok, kamusta po ang girlfriend ko? Nasa maayos na po na kalagayan ng pasyente. Inihahanda na rin po ang kwartong lilipatan niya. Sagot nito sa kanya. Tila nabunutan ng kutsilyo sa puso si David. Salamat po, Dok. Pasasalamat niya bago umalis ang doktor. At napatingin naman siya sa itaas. Salamat din po, Lord. Dininig niyo po ang dasal ko. Dinala na sa pribadong kwarto si Raquel at tapos na rin kausapin ng mga pulis si David. Napatingin siya sa kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kabilang kama. Kasabay nito ang pagdilat ng mga mata ni Raquel. David? Pagtawag ni Raquel sa pangalan niya. Si Dahlia, nasan siya? Shh, magpahinga ka muna. She's just right beside you. She's okay, mahimbing siyang natutulog. Tila nakahinga ng maayos si Raquel nang masulyapan ng anak. Sorry babe, wala ako noon para ipagtanggol ka kay mommy. At wala akong nagawa ngayon para ipagtanggol kayo ng anak natin. Ayos lang yun. Ang mahalaga ay dumating ka sa tamang oras. At sa wakas, alam mo na rin ngayon ang totoo. Hindi ko nahahayaan pa na masaktan niya tayo. At hindi na ako papayag pa na magkahiwalay pa tayo. Patawad kung mas pinaniwalaan ko si mommy. Salamat, David. At pinapatawad na kita kahit na wala ka namang kasalanan. Meron. Naging bulag ako at hindi nanindigan sa'yo. Marami akong pera pero hindi man lang kita pinahanap. Isang linggo pa na nanatili si Raquel sa ospital bago siya na-discharge. Si Jessica at Dahlia ang siyang kasama niya pa uwi dahil busy raw si David sa pag-aasikaso sa kaso ng mami nito. Nang makauwi sila sa mansyon ay nagtaka siya kung bakit pagbukas ng pinto ay isang red carpet ang aapakan niya, habang iba't ibang uri ng bulaklak ang nakadisplay sa paligid. May mga balon din na may mga salitang welcome back. At sa dulo ay makikita si David na nakatayo roon. Nakasuot ito ng tuxedo. Nakangiti sa kanya habang inaabangan ang paglapit niya. Tila ba ikakasal sila sa sitwasyon nilang yun? Kaya sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Pagtingin niya sa kanyang likuran ay nakangiti rin sa kanya si Jessica at si Dahlia. Go mama! Lapitan mo na po si daddy! Pag-cheer ng kanyang anak. Go bestie! I'm so happy for you! Wika naman ni Jessica na tila alam din ang nangyayari. Dahan-dahang naglakad si Raquel patungo kay David. At nang makalapit siya rito, ay lumuhod ito sa kanyang harapan. Napaawang ang labi niya nang makita niya ang hawak nitong isang diamond ring na sobrang ganda. Raquel Gomez, will you marry me? Naluluhang tanong ni David. I know it's too early at kagagaling mo pa lang sa ospital. Pero kung susumahin ng taon simula nang tayo magkakilala, sobrang tagal na rin natin. Naudlot man ang pag-iibigan natin noon. Pinaghiwalay man tayo ng pagkakataon. Sana'y pumayag kang ipagpatuloy natin ang pagmamahalan natin ngayon. Kasama ang anak natin at magiging mga anak pa. Hindi na rin napigilan pa ni Raquel ang maluha. Yes, David. Payag ako magpakasal sa'yo. Nakangiting tugon niya. Bigla namang napatalon ang lalaki dahil sa sayang nararamdaman. I love you, babe. Thank you so much. Mukhang ayaw mo na talaga akong pakawalan na. Natatawang biro ni Raquel. Grabe kasi ang gayuman na pinainom mo sa akin, babe. Pagmamahal na walang hanggan. Baka ikaw ang nanggayuma sa akin. Kasi until now, mahal pa rin kita kahit na marami akong manliligaw. Dahlia said, mas gwapo ako sa naniligaw sa'yo at sa iba pang nagpapalipad hangin. So wala rin siyang laban sa akin. And since nagtuturo sa school ni Dahlia ang isang masugid mong manliligaw, I guess it's time para ilipat na siya ng school para hindi ka na niya makita pa. Napaawang ang labi ni Raquel. Grabe ka, napakasiloso mo talaga. Nak, takpan mo na ni Daddy ang eyes mo ah. Baling nito sa anak na nasa tabi na rin nila. Tumango ang bata. Tinakpan agad ni David ang mga mata ni Dahlia at nagulat naman si Raquel nang bigla siyang halikan ni David sa labi.
Magnanakaw ka talaga ng halik, David. Pangaasar ni Raquel. At marami pa akong halik na gustong nakawin mula sa'yo, baby. Aasahan ko yan, Dave. Pili ang sagot niya sa nobyo. Makalipas ang isang buwang preparasyon para sa kanilang kasal, ay hindi niya maiwasang hindi isipin ng mommy ni David. Sigurado ka bang okay lang na magpakasal tayo kahit walang mommy mo? Tanong ni Raquel kay David. Oo, ayos lang sa akin. Our daughter is traumatized because of her. Ayoko mag-take ng risk. Kung sakaling hindi pa rin maayos ang kondisyon niya. Hindi ko kayang makita na masaktan kayong muli. But honestly, napatawad ko na ang mommy mo, David. Naiintindihan ko naman siya bilang isang ina na nais lamang na mapabuti ang sitwasyon ng kanyang anak. You're such a good person, Raquel. That's why I love you. Napatawad ko na rin naman si mommy, but that doesn't mean na nakakalimutan ko ng ginawa niya. Kasalukuyang naka-rehabilitation arrest ang mommy ni David dahil napag-alaman din ng mga doktor na dumaranas ito ng severe depression. Mabilis na lumipas ang araw at linggo hanggang sa dumating na ang araw ng kanilang kasal. Matapos ng seremonya at palitan ng vow ay kapwa sila humarap sa isa't isa. You may now kiss your bride. Huling anunsyo ng pare. Itinaas agad ni David ang suot niyang belo at marahan na hinalikan nito ang labi ng misis. Ngunit pagkatapos noon ay bigla namang nakaramdam ng pagkaduwal si Raquel. Nagulat ang pare pati na mga bisita. Napuno ang mga ito ng pag-aalala para sa kanya. Don't tell us na nauna muli ang honeymoon niyo bago ang kasal. Nanunod yung sigaw ni Jessica na siyang bridesmaid ni Raquel. Nagtawanan ng kanilang mga bisita kabilang na silang dalawa. Dahil yun naman talaga ang nangyari. Hindi kasi makapagpigil si David sa kanya. Baby number 2 is coming. Masayang anunsyo ni David at muli nitong hinalikan si Raquel habang hawak ang kanyang tiyan. Ate na si Dahlia. Sigaw pang muli nito. Yay! Big sister na ako! Sabi naman ni Dahlia na labis ang saya. Nagsigawan at nagpalakpakan ang kanilang mga kaibigan at mga kalapit na pamilya. Sabay nilang pinagsaluhan ng isang matamis at puno ng pagmamahal na halik. Ang pag-iibigan ni Raquel at David ang siyang nagpapatunay na kung kayo talaga ang para sa isa't isa, gagawa ang Diyos ng paraan upang pagtagpuin muli kayong dalawa. Hindi man madali ang daang tatahakin, pero worth it naman ito kapag parehas niyang napagtagumpayan at sabay na idinaan sa panalangin. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.